dito kami sa bangkita. Ibig sabihin na namamalimos kami, nagnanakaw kami. Sana buhay kami para may pagkain. Para makakain ng masarap din kahit pa ating mga anak. Ito ang Binondo, tahanan ng karamihan sa mga Filipino-Chinese sa ating bansa. Ngunit ang ilang sulok nito ay nagsisilbing kupian. Tahanan ng maituturi ng mga katutubong nakipagsapalaran sa lungsod upang humanap ng isang magandang kinabukasan. Ngunit kabaligtaran ang kinahantungan. Ito ang kwento ni Ate Belen, isang manobo sa Binondo. Alam ko Biling kita dito. Yung asawa ko taga Palawan. Nung galing ako Mindanao, wala pa akong asawa nung Mindanao ako ng lumayas lang din ako sa amo ko kasi salbahay. Matapos ang nabigong pakikipagsapalaran na puro mga mapapait na karanasan ang kinahantungan, sa Binondo na napadpad si Ate Belen. Sa mga kalye, sa mga kanto nito, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng isang magandang kinabukasan. Kasama ang asawa at 6 na anak. Ang mga bangko ng Binondo Circle ang nagsisilbi nilang tahanan. Ngunit gaano nga ba talaga kahirap ang manirahan at mabuhay sa lansangan? Mahirap. Mahirap talaga. Kaso lang siyempre mapigil kami kasi wala kami pag-upa ng bahay. Wala kami. Kita namin tama lang sa pagkain. Kalakip ng hirap ay ang sandamakmak na mga suliraning kakabit ng paninirahan sa lansangan. Nagkakasakit, umuulan, dahil kapag umuulan, naabutan, kasi palipat-lipat lang kami, minsan ayaw pa kami pagulungin kapag umuulan kami. Kasi nuhulid pa kami rito ng rock. Nuhulid kami ng mga rock, tapos wala naman hindi, kasi wala naman sila ipapakain. Ang bawat araw ay pakikipagsapalaran para kay Ate Belen at sa kanyang pamilya. May mailaman lamang sa kumakalam na sikmura upang patuloy na mabuhay. Wala kami nagkahanap buhay kami para hindi kami mamalimut. Mag-ano kami, nangangalakal, nanguha kami ng mga basura, benta, tapos pabili na kami ng pagkain. Yung anak ko nagtatawag ng taxi. Yung mga patayin, nagtawagan yung taxi. Ngunit sa kabila ng lahat, hinihiya, hinahamak at tinatapakan. Ganito pa rin ang pagturi ng ating lipunan sa mga katulad ni Ate Belen. Dati, nung una, nahiya kami. Sabi, bawal nga daw. Wala naman kami magawa eh. Taktan din kami kasi wala naman kami magagawa. Kaya sanay na lang din kami. Sa isang lipunang puno ng panghuhusga base lamang sa nakikita, sa isang lipunang napakamapagkait sa pag-unawa, ito ang mensahe ng mga katulad ni Ate Belen. Hanap buhay dito. Kasi sabihin, dito kami sa bangkita. Ibig sabihin na namamalimos kami, nagnanakaw kami. Sana buhay kami para may pagkain. Para makakain ng masarap din kahit pa ating mga anak. Si Ate Belen ay isa lamang sa mga katutubong naninirahan sa lansangan. Patuloy na nilalait at minamaliit. Patuloy na hinuhusgahan at tinatapak-tapakan. Subalit patuloy pa rin humihingi ng ating pagnawa. Kung patuloy natin itong ipagkakait sa kanila, saan na sila huhugot ng pag-asa?